Good day sa ating lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa ating Mercado Official na channel po. Bago tayo mag-umpisa ay shoutout muna tayo kay Leon Dansalan from Southern Leyte, Iderek Oladin from Tigbao, Zamboanga del Sur, kababayan ko to. Dinse Parmasi, Lanao del Norte, Gregorio Tanyana, Montalban, Rizal. At saka itong si Cirilin Pacanya na sabi niya, ito ba daw 5 months to 6 months ay pwede na ba natin i-stretching? Pwede na po. Mas maganda yan kasi medyo medyo bata pa. Mas maganda yun. Masanay na yung mga muscle nilang iganon. Pero depende sa handling mo mga kaibigan. Sabi ni Cirilin na pwede daw ipakita na bawal po kasi sa YouTube bawal yan. Dito mo lang hawakan sa pinakamina niya dito sa para hindi kasi pag ang manok, pag pumalag yan, tapos pinigilan mo, may magka-diferensya yan, baka masira yung mga muscle niya dyan dito sa mabinti nila, baka mabawasan na yung lakas ng palo po. Kaya kailangan talaga pag ginagamit mo yan, mag-stretching ka, marunong ka mga kaibigan kasi madali lang yung sa Bisaya pa mga kaibigan, mabikil ba yung magka-diferensya yung paa nila pag hindi ka marunong. Kasi pag mga bata pa talaga medyo pumipiglas pa yan kasi medyo masakit siguro yan pag mo pa kasi di pa nila naranasan, medyo mabinat yung mga muscle nila dyan. Kailangan talaga na medyo marunong ka na po. Ayan na po, pag-usapan natin mga kaibigan na itong alas na manok ay talagang gustong-gusto natin yan mga kaibigan. Itong alas na manok, alas ibig mo sabihin mga kaibigan, alas na talagang napakagaling. At saka pag sinasabing alas, maganda talaga pormahan dyan mga kaibigan. Kasi ito naman kasing manok mga kaibigan, pinabayaan mo lang, kinukord mo lang dyan, hindi mo ginalaw, hindi mo malaman kung alas pa itong manok na to. Pag binitaw mo yan, doon mo makita mga kaibigan. Pero pag may mga manok kasi mga kaibigan na pag hindi mo ginamitan ng scratch box o ikahig muna, hindi pa lumalabas yung tunay na galing nila mga kaibigan, yung tunay na cutting nila. May manok ako dyan mga kaibigan na kinukord ko lang kasi kung ibitaw ko, talagang napakasimple lang po ang laro. Pero nung naisipan ko mga kaibigan na ilaban ko na siya, ginamitan ko na ini-scratch box ko, kinakahig ko, doon mga kaibigan lumalabas po yung natural na palo po, yung talagang palong may galit mga kaibigan. At saka may mga ilag pa, may mga napakaganda pala ang manok pala pag pinabayaan mo lang dyan. Hindi talaga, may ibang manok talaga mga kaibigan na hindi lumalabas yung tunay na galing nila pag pinabayaan mo lang. Pero pag ini-scratch box mo na, fly pin mo na, may mga rotation ka na sa mga kaibigan, exercises nila, may pabangga ka na, may mga kahig, doon pa lumalabas yung galing ng isang manok po. Naranasan ko na yan dati mga kaibigan kasi yung manok na yun ay hindi naman siya masyadong maganda, hindi naman siya masyadong alas lang sa kung pag-usapan natin mga kaibigan ay galing po. Hindi naman siya masyadong maganda. Pero nung ko na siya mga kaibigan, lagay ko na sa scratch box, ko na siya sa rotation sa ibang manok, naisabay ko na fly pin, scratch box, banggaan, lighting na, doon lumalabas ang galing ng isang manok po. Kasi may mga manok mga kaibigan na hindi magising yung kagalingan nila pag hindi mo sila para bang mga kaibigan, ma-enhance yung nila, yung kasi ang manok mga kaibigan, may manok ako dati, napakagandang manok po, napakanipis ng mga paa. Pero pag ibitaw mo, napaka simple lang, napaka regular lang ang laro. Pero pag mailagay mo na mga kaibigan sa scratch box o makahig mo paminsan-minsan, lumalabas yung mga palo na medyo medyo maraming palo mga kaibigan. Ang mga kapatid niya magagaling, siya lang ang hindi po. Talagang ang niya mga kaibigan, ang laro niya ay napaka-regular lang. Pero noong naisalang ko na siya sa mga scratch box, kahig, lumalabas ang tunay na galing po. Kaya mga kaibigan, yung mga manok natin, pakiramdaman natin, baka maibigay mo sa customer mo. Di mo alam na napakagaling pala. Pero pag sinasabi naman customer ng mga kaibigan, ibigay naman talaga natin yung pinaka-magaling po,
Class A ba natin para mas satisfied yung isang tao na bumibili sa atin. Pero sa akin naman, sinasabi ko yan para gamitin mo bang broodstock man kasi tayo mga kaibigan, pag breed tayo, talagang ano po, pinapakaramdaman natin yung nag-breed natin kasi nandun na yung pwersa sa palo at saka napakaganda pa ng pormahan. Lang may balik natin sa pinaka main bloodline nila para magpuro ka, makakuha ka ng pinakamaganda pa po. Yun, tayo na may isang breeder mga kaibigan, kailangan talaga nating pakiramdaman yung mga bagay na yun na makakuha ka talaga. Katulad ngayon mga kaibigan, ang akala ko nitong binibreed ko na lalaki, yung medyo matatangkad na manok, yung ginagamit kong broodstock ngayon, binabalik ko sa 5K para magkapuro siya. Binabalik ko siya sa kapatid ng nanay niya mga kaibigan para magpuro na 5K siya. Super mamalo mga kaibigan, totoo yan. Ay, nagulantang kahapon may pumunta rito, nakipag-spar. Tinitesting ko po mga kaibigan, ako, iba't talaga itong mga kaibigan, itong 5K. Ito ay crosses ng Golden Boy to 5K. Pero ibinalik ko siya sa kapatid ng nanay niya na pure 5K rin. Grabe, pumalo mga kaibigan, totoo yan. Kaya na-breed ko siya, binalik ko sa nanay niya, ibinalik ko siya sa kapatid ng nanay niya para makalikom ako ng babae mga kaibigan. Para naman sa makakuha tayo ng pure na 5K rin. Kundi yung 5K na yun, balik mo sa ibang 5K din na na-cross sa Golden Boy. Balik mo dun sa pinakami na 5K na mga anak nito, ay talagang makakuha ka ng pure mga kaibigan. Kundi kukuha tayo ng isang puro na 5K. Mayroon naman dyan sa kaibigan ko 5K din na sarili ng mga kaibigan. Talagang makapagbigay din tayo ng street 5K po. Kasi ang 5K mga kaibigan, iba po. May angat. At saka kung mamalo mga kaibigan, super. Kahit anong posisyon po, talagang grabe, dumidikdik mga kaibigan. Ang Golden Boy naman, iba naman. Itong Golden Boy na hinawakan ko, umangat po. Yung mga markings naman dyan ay parang, ano ba yung markings na yun? Kalimutan ko. Tingnan ko bukas yun mga kaibigan. Kasi napakaganda po ang Golden Boy mga kaibigan. Kasi sabi ni Boss Noli sa akin, itong mga markings na to, ito po ang nanalo sa mga Golden Boy ng raid po. Kaya na-enjoy tayo mga kaibigan kasi napakaganda ng sukat ng ating Golden Boy. Ay hindi ho siya magtapon mga kaibigan ng mga medyo mabababa po. Hindi po, ang lumalabas mga kaibigan ay medium to high. Itong ginawa kong broadcast mga kaibigan na napakaganda po. Eksakto sa sukat. Pero kung mamalo mga kaibigan, super. Na-enjoy talaga ako mga kaibigan. Kaya itong mga manok ko, mga sweaters, kasi mahilig tayo sa sweaters, hindi ko talaga mawalan niya ng 5K mga kaibigan. At saka Golden Boy po, kasi itong Golden Boy natin, develop natin mga kaibigan. Gusto natin makapalabas ng Golden Boy na medyo light talaga dito. Para naman sa ating kasiyahan mga kaibigan. Talagang dinidevelop ko yan mga kaibigan, itong Golden Boy natin. At saka hindi mawala yung palo, kasi yung palo ni isang Golden Boy mga kaibigan, malakas po. Lalo na sa baba. Pero itong Golden Boy na nakuha natin sa Red Game Farm mga kaibigan ay medyo nasiyahan pa ako kasi medyo umangat po. Parang yuyu mga kaibigan ba. Bira lang yung sa sweater yung ganun mga kaibigan. 5K, meron naman ganun. Pero sa Golden Boy mga kaibigan, bihira po kasi yung sa akin talagang patalon-talon na po. Pero ang palo talagang napakalakas mga kaibigan. Kaya medyo nasiyahan tayo. Siguro yung nakahiram doon kasi siya nag-breed dati. Medyo matagal sinauli po pero isauli na si Rudo ngayon mga kaibigan. Kaya medyo na siya mga kaibigan, parang nasiyangan siyang ibalik siguro. Kasi napakaganda ng resulta. Kasi pati mga babae mga kaibigan na street breed natin na Golden Boy, pinahiram ko rin sa kanya. Ay talaga siguro na siya mga kaibigan, parang nag-isip siya mga kaibigan ba pag ibinalik niya, baka hindi na siya makahiram ulit. Hindi naman tayo ganun mga kaibigan kasi kahit may presyo yan. Kaibigan natin, binigay naman niya sa akin yung pumpkin hats niya at saka yung babaeng Paris din. Pero talagang hindi ko pa po na-breed kasi yung babae mga kaibigan, hindi pa talaga ng itlog, parang kulang pa sa buka yung niya ba, yung sa puwitan. Siguro mga na siguro yan. Kung di madala ng yan, early bird, baka sa next pa siguro. Kasi hindi pa talaga bumubuka po. Yung bisis na siyang magpakasta na siya pero hindi pa bumuka yung sa puwitan niya mga kaibigan. Pero mayroon na tayong napulo sa pumpkin to gold, pumpkin to 5K, pumpkin to gray, mayroon na.
Pero magpili tayo dun sa mga sweaters mga kaibigan na nakastahan sa pumpkin natin para ibalik din natin sa Golden Boy para makakuha talaga tayo ng medyo pumpkin dito. Yun lang ang inaano ko mga kaibigan, yung mag-light talaga dito at saka magkabandira po. Yun lang ang inaano ko. Dinidevelop natin itong Golden Boy na to para sa magandang kurmahan, magandang kulay para ma-enjoy tayo po. Abangan nyo yan mga kaibigan, yung natawag natin magkapunkan dito yung Golden Boy natin. Ay talaga hangad natin yan kasi dyan tayo medyo nasiyahan po. Ayan lang po mga kaibigan. Ito ay talagang usapang pagmamanok lang. Kasi dati pa talaga mga kaibigan ay talagang fan tayo. Avid fan po tayo sa sweaters mga kaibigan. Kaya gusto natin makapagpalabas ng mga pumpkin talaga na Golden Boy na po siya. Pero pumpkin ang kulay, ang palo talaga gold. Wala pong naiiba dyan mga kaibigan. Ibalik talaga natin siya sa tunay na banda niya na Golden Boy, pero iba na ang kulay po, talagang mga pumpkin yan po ang abangan natin mga kaibigan. Dito lang tayo, talagang tayo po ay nagpasalamat sa ating mga silent viewers, subscriber o ano man yun. Good morning sa ating lahat po.